Please open your Bibles in the book of Revelations. Revelations chapter 22, last chapter ng book of Revelation. And let us read verse 7 and then verse 20. Okay, so tayo ay tumayo muli at babasahin natin itong dalawang talatang ito. Revelation chapter 22, verse 7 and verse 20. All together, verse 7 begin. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. Verse 20. He which testifieth these things said, Surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. Let us pray. Father, sa amin pong pagbubulay-bulay, pag-aaral ng iyong mga salita, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan. Hugasan niyo po kami sa lahat po ng aming mga kasalanang nagawa, sa aming mga pagkukulang, o sa aming mga pamumuhay na hindi po nakapagbigay kaluguran sa iyong paningin. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Restore our fellowship. At hinihingi po namin ang banal na Espiritu Santo, ang pagkontrol, ang presensya ng Diyos, Espiritu Santo sa aming kalagitnaan. Empower your servant, empower your word. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Give us enlightenment. Give us, Lord, wisdom and even grace na mai-apply namin, Panginoon. Anuman po ang aming mapag-aralan, mapakinggan sa umagang ito. Be with us, Lord, even sa aming mga kapatid na nakatutok po sa online worship. Lord, tanggalin niyo po lahat ng mga distraction, lahat ng mga hindrances, Lord God. At naway ihanda niyo po ang aming mga puso at isipan to worship your name. This we ask in Jesus' name. Amen. Okay, sige po at pwede na tayong umupo. Last year, ang dami pong nangyari noong 2021. At isa na doon yung pandemic na nag-umpisa pa noong 2020 yata, nag-umpisa, umabot ng 2021 at hanggang ngayon pa naman ay andyan pa rin, no? Nasa pandemic pa naman tayo. Bagyo, ang daming nangyari, lalong-lalo na itong year 2021, yung nakaraang taon. Now, hindi natin alam kung ano ang mangyayari this year 2022. Ito ba ay, itong pandemya ba ay mawawala na o lalala pa? Ano pa kaya ang pwedeng mangyari na maranasan ng tao, na maranasan ng buong mundo? Okay? So we do not know, hindi na talaga natin alam kung ano ang maaaring mangyari this year, 2022. Now what if, mga kapatid, what if lang naman? Pwedeng mangyari at pwedeng hindi pa mangyari. Now what if, this year pala, magaganap yung sinasabi ng Bible na rapture. What if lang? O yung second coming ni Jesus. No, sabi ko, hindi natin alam. Pwedeng mangyari at pwedeng hindi din mangyari pa. Pero what if, kung itong taon na to, ito pala yung panahon na kung saan babalik na po ang ating Panginoon. Ito na yung time na kung saan kukunin na ng Panginoon yung kanyang iglesia. Ang tanong ko po sa atin, ready ka na ba sa muling pagparito ng ating Panginoon? Will you be ready when Jesus comes? At handa ka na ba na harapin ang Panginoon sa araw ng paghukom? Kasi may paghukom po tayong haharapin. Yung mga unbelievers haharap sa paghukom. Yung mga believers din ay mayroon din tayong paghukom na haharapin after the rapture. Okay? So ang tanong lang doon, kung ready na ba tayo?
sakaling darating po ang ating Panginoon anumang oras. Now, Revelation chapter 22, verse 7 and verse 20, now these verses reminded us of one great truth. At anong truth na yon? That Jesus is coming again. And He is coming soon. Whether we believe it or not. Maniwala ka man o hindi, darating po ang Panginoon. Ready man tayo o hindi, darating po ang Panginoon sa kanyang oras. Sa kanyang, according to His will, according to His timeline, according to His purpose, darating po ang Panginoon, ready man tayo o hindi. So that is the truth. Paniwalaan man natin ito o hindi, pangako ng Diyos that He will come again. In fact, itong verse na to na binasa po natin, sabi niya, "Behold, I come quickly." Sabi ng Panginoon. Si Jesus mismo nagsabi, "I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book." Pagdating sa verse 20, mayroon pa siyang sinabi, "He which testified these things said," sabi ni Jesus, "Surely I come quickly." Assurance yan. Assurance yan. Darating siya. He is coming soon. At sabi ng church, Amen. Even so, come Lord Jesus. Now, as Christians and Bible believers, kailangan po nating paghandaan ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesus para sa atin na kanyang iglesia. Kailangan po nating paghandaan. Ang tanong, paano po tayo maging handa? Paano po tayo maging ready sa kanyang muling pagbabalik? Ano ba ang dapat nating gagawin habang hinihintay po natin yung muling pagbabalik ni Kristo? Mayroon ba dapat tayong gawin bilang Kristiyano, bilang iglesia? O maghihintay na lang tayo na wala po tayong ginagawa? Okay? That's why this morning, our message for this morning is entitled, "While Waiting for His Coming." While waiting for His coming. Kasi given na yon, darating at darating po ang Panginoon, whether we believe it or not. So while waiting for His coming, mayroon tayong gagawin. As a church, mayroon tayong gagawin bilang mananampalataya. Mayroon tayong gagawin habang hinihintay po natin yung pagdating ng ating Panginoon. At ano po ito, yung gagawin po natin, mga kapatid? Okay? Number one, while waiting for His coming, number one, be watchful. Bilang Kristiyano, kailangan po nating maging watchful. Be watchful while waiting for His coming. The word watch, galing siya sa Greek word gregorio. Ang ibig sabihin nito, to keep awake, to be alert, to give strict attention, to be cautious, to be active, to be vigilant. Yan ang word na watch. Ang ibig sabihin lang, mga kapatid, habang hinihintay natin yung muling pagdating ng Panginoong Hesus, God wants His church to be watchful. Dapat maging alerto tayo. Dapat maging alive tayo, maging awake tayo habang hinihintay po natin ang Panginoon. So, bakit be watchful, mga kapatid? Bakit be watchful? Letter A, be watchful because we don't really know the exact time of His coming. We don't really know the exact time. Hindi nga alam ng anghel kung kailan darating ang Panginoon. Hindi alam kahit ng anak, yung ama lang ang nakakaalam, sabi ng Bible. Now look at your Bible please. Tingnan natin yung mga references na nagsasabi na kailangan nating magbantay. Because we don't really know the exact time of His coming. Now look at your Bible please in Matthew chapter 24, verse 36.
Matthew chapter 24, verse 36. Tingnan nyo lang po sa inyong mga mata at allow me to read sa Tagalog translation. Matthew 24 and verse 36. Sabi po dito, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, referring to His coming, ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel na sa langit o maging ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Look at verse 42. Verse 42. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. No, very clear ang sinabi dito na tayo po ay pinaghahanda ng Diyos dahil hindi po natin alam kung kailan po babalik ang ating tagapagligtas. Look at verse 44, the same passage or the same chapter. Verse 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao, referring to Jesus, sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya nga, be alert, be ready, be watchful. Why? Hindi natin inaasahan, baka dumating ang Diyos. Baka darating ang ating Panginoon. Okay? Verse 50, the same passage. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. No, iilan lang po yan sa mga verses na nagsasabi po sa atin na kailangan po nating magbantay. Okay? Matthew chapter 25, verse 13. Markahan nyo na lang yung mga verses na yan, ano? 25 verse 15, o verse 13 rather. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Okay? Tingnan din natin yung sinabi ni Pedro, no? 2 Peter chapter 3, verse 10. 2 Peter chapter 3, verse 10. Okay, ang sabi dito, verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Binanggit po dito na yung araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. No, mayroon bang magnanakaw na magsasabi, abangan nyo ako, pupunta ako mamaya, lagot kayo. No, di ba wala? Yung magnanakaw, darating siya sa oras na hindi mo inaasahan. At hindi siya magpapaalam. No, darating ako. No? So that's why, kung ikaw naman ang may-ari ng bahay, kailangan maging alerto ka kasi baka pasukan ako ng magnanakaw. Ano mang oras. Ito yung point dito ni Peter. Na yung pagdating ng Panginoon, kagaya po ng isang magnanakaw na bigla siyang darating na hindi mo inaasahan. Kaya nga magbantay kayo. Okay? The same din ang sinabi ni Pablo, 1 Thessalonians chapter 5, verse 2. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 2. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Okay? Be watchful because we don't really know the exact time of His coming. That's the first reason bakit tayo maging watchful, kapatid. The second reason bakit tayo maging watchful. Be watchful not only because we don't really know the exact time of His coming. Secondly, or letter B, under sa point number 1, because we have already seen the signs of His coming. Be watchful kasi meron na nakikita na po natin
yung mga palatandaan na pag meron na tayong nakikitang palatandaan, nagsasabi lang, nagpapahiwatig lang, malapit na akong babalik. Ano yung mga palatandaan na yun? Now, tingnan natin yung sinulat ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5. 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5. Now, pakinggan niyo po ito or tingnan niyo sa inyong mga Bibles. Again, babasahin ko siya sa Tagalog. 1 to 5, 2 Timothy. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Okay? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Verse 4. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayapang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Verse 5. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman makikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Now, ito po ay sulat ni Pablo kay Timoteo at binigyan siya ng warning. Mapatandaan mo, Timoteo, na sa mga huling araw, ito yung mga palatandaan, ito yung mga makikita natin. Ang tanong, meron na ba tayong makikitang ganyan? Sa mga nabanggit po dito. Kasi kung yan po, itong mga nabanggit dito, ay nakikita na po natin ngayon, ibig lang pong sabihin, totoo ang sinabi dito. Na sa mga huling araw, lilitaw itong mga taong ganito. Okay? Matthew 24, tingnan din po natin ito. Matthew 24, verses 5 to 7. Okay? O verse 4. Umpisa tayo sa verse 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Okay? Now, ang background nito, kasi tinanong siya ng mga disciples, Lord, ano ba yung palatandaan na ikaw ay malapit nang bumalik? No? Kailan ka ba darating? So, hindi niya sinagot kung kailan, kundi nagbigay siya ng palatandaan. Now, ngayon, sabi niya, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Bakit nagbigay siya ng babala? Kasi in the last days, mayroon pong lilitaw na mga mandaraya. Okay? Mga bulaang propeta. So, sabi niya sa verse 5, maraming paparito sa pangalan ko. You see? At magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. May napansin na ba kayo na ganyan? May kilala ba kayo na tao na nagsabi na siya daw si Kristo? Na sino? Oh. Siya daw si Kristo, siya daw si Jesus in modern time. Totoo yung sinabi, sabi ni Jesus, si Jesus mismo nagsabi, mag-ingat kayo. Kasi sa mga huling araw, maraming magpapakilala na sila daw si Kristo at marami silang mailitaw. Can you imagine that? So nangyayari yan, hindi lang po si kaibigan ni Melvin sa Kibulo. Hindi lang yun. Ang dami pa na nagsasabi na sila daw si Kristo. Okay? Now look at verse 6. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Okay, verse 7. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar.
Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga pahihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Now, yung mga nabanggit dito, actually matindi pa yan pagdating ng tribulation. Okay? Yung nakikita natin sa ngayon ay introduction pa lang. Parang shadow pa lang na mas malala pa yung pwedeng mangyari pagdating ng panahon na talagang ibuhos ng Panginoon ang kanyang puot. Ngayon ay grasya pa po ng Panginoon. That's why we are saved by the grace of God. Pero darating yung araw na yung grasya ng Diyos ay tapos na. Kaya nga, nung first ni Jesus Christ na dumating, yun yung time na ipinanganak siya, He came to be our Savior. Bumalik siya sa langit, babalik siya ulit. At pagbalik niya dito sa lupa, take note mga kapatid, hindi na po siya babalik as our Savior. He will come again as our Judge. Hukuman niya yung mga tao, yung pagbalik niya. Okay? Kaya nga yung pinaka-the best na time na maligtas ang tao, ngayon, kasi andyan pa yung grasya ng Diyos. Because time will come, grace is no more. Wrath, the wrath of God, i-pour out na ng Panginoon. So dito, may nakikita na po tayo na ito po ay may mga nangyayari na, labanan sa ibang lugar, gyera, lindol, no? Pestilence, no? In fact, itong pandemya na to ay parte ng pestilence, no? Mga signs po 'yan na malapit na po darating ang Panginoon. Look at verse 12. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Bantayan din po natin ito. Lalaganap ang kasamaan in the last days. At ano pa? Ang sabi pa dito, lalamig ang pag-ibig ng marami. Kaya nga, mag-aaway-away. Okay? Wala nang pag-ibig eh. So, tandaan natin yan. Verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa darating ang wakas. Nabanggit dito sa verse 14, gospel preached everywhere. Isa yan sa mga sign na malapit na pong darating ang Panginoon. Take note sa ngayon, ano ba ngayon? Nasa platform tayo ng social media. Noon, mahirap isipin paano ba ipalaganap ang gospel sa buong mundo. Kasi hindi lahat ng tao makakapunta doon, lalo na sa mga malalayong lugar. Pero ang sabi dito, yung gospel, darating yung time yung gospel mas spread sa buong mundo. Baka social media ang solusyon doon. Na through social media, pwede nang abutin yung mga taong malalayo through social media. Hindi ba malabo na mangyari yun? Sa ngayon, ang daming mga preachers ginagamit ang social media para magbahagi ng gospel. At hindi natin alam kung saan-saan mapupunta itong gospel na to through online. So isa po yan. No? Isa po ito sa mga palatandaan that Jesus will come again. And He is coming soon. So that's why, mga kapatid, be watchful because we have already seen the signs of His coming. So that's number 1. Number 2 na dapat po natin gawin. While waiting for His coming, not only be watchful, secondly, be prayerful. Be prayerful while waiting for His coming. Bakit be prayerful, mga kapatid? Ito na yung time na kung saan mas kailangan po nating manalangin. Be prayerful. Why? Because in the last days, sin and wickedness will increase. Matthew 24 verse 12. Tingnan nyo, ang sabi dito, lalaghanap ang kasamaan. No, lalo na sa mga huling araw. So kailangan po nating maging prayerful. Kasi nga sa mga huling araw, lalaganap ang kasamaan. Lalaganap ang kasalanan. So we need more prayers. Okay? In the last days, sin and wickedness will increase. Be prayerful because letter B, in the last days, various temptations will become irresistible and powerful. Ang daming tukso. At yung mga tukso na yon, kung kulang tayo sa panalangin, hindi natin mariresist.
Yung mga tukso na yon is very powerful, lalo na sa isang Kristiyanong kulang sa panalangin. That's why sabi ni Jesus, Matthew 26 verse 41, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So be prayerful, church. Be prayerful. Lalo-lalo na, hindi natin alam itong 2022 kung ano ang puwersa ng kadiliman. Hindi natin alam, don't underestimate the power of temptation. Kaya kung kulang tayo sa panalangin, ang tendency nun, bibigay ko tayo. At sino yung tinatarget ng diablo? Church. Kapatid, mga mananampalataya. Prayer helps us overcome temptation. Alam natin itong truth na to. Prayer helps us overcome temptation. Prayer helps us grow and become stronger spiritually. Yan ang mga benefits ng prayer. Prayer helps us closer to God, and prayer pleases God. Kaya yung church, pag prayerful ang church, nalulugod ang Diyos. Okay? So that's the second thing na gagawin po natin while waiting for His coming. Be watchful, be prayerful, and number 3, be faithful. Be faithful while waiting for His coming. Bakit be faithful? Because in the last days, many will be deceived and will turn their backs from the Lord. Matthew 24 verse 11, tingnan natin. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. In the last days, ang dami pong maliligaw. In the last days, ang dami pong madideceive. In the last days, marami pong mag-turn their backs from the Lord. Verse 24, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Now 2 Timothy chapter 4 verses 2 to 4. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, sabi ni Pablo kay Timoteo. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi, himugin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Verse 3, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Nakita nyo darating pala yung time, mga kapatid, na may mga tao or even Christians na hindi na makikinig ng mga rebukes. Ang gusto lang nilang marinig yung mga salitang maganda sa pandinig. Mga salitang napiplease ang sarili. Pero yung mga salitang nagre-rebuke sa kanila, ayaw na nilang pakinggan yon. Kaya pag nakarinig sila, anong mangyari? Ayaw ko na mag-church dyan kasi puro naman ganito. Diba? Sabi yan sa Bible, in the last days, many will turn their backs from the Lord. Kasi hindi na nila matanggap yung mga katuruan na nagko-correct sa kanila. Yung mga katuruan na nagre-rebuke sa kanila. Okay? In the last days, be faithful because in the last days, many will be deceived and will turn their backs from the Lord. Kaya mga kapatid, while waiting for the Lord, kailangan maging faithful po tayo sa paglilingkod sa Kanya, sa Diyos. Kailangan po natin maglingkod ng faithful sa Panginoon. Faithful na makinig ng salita ng Diyos, faithful na magbasa ng salita ng Diyos, maglingkod sa Diyos. Dapat maging faithful po tayo while waiting po sa Panginoon. Letter B po dito, be faithful because in the last days, many will love the world rather, and choose the pleasures of this world. Sa mga huling araw, may mga tao na mas mamahalin nila yung mundo kaysa Diyos.
Mas pipiliin po nila yung kalayawan ng mundo kaysa maglingkod sa Diyos. Sad to say, may mga kahit mga Kristiyano may mga Kristiyano na unti-unti nang bumibitaw dahil bumabalik ulit doon sa mundo. Okay? Pwede po yung mangyari sa isang Kristiyano lalo na kung siya ay hindi faithful sa Diyos. Kaya ang encouragement, be faithful eh. Kasi as long na ikaw ay faithful sa Panginoon, ikaw ay nalalayo doon sa kalayawan ng mundo. So be faithful, because in the last days, many will love the world and choose the pleasures of this world. Kaya nga, binigyan tayo ng warning ni John. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Ito yung warning. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat na nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Warning po yan. Love not the world. No? At mangyayari lang yan if we are faithful in serving Jesus. No? While waiting for His coming, be watchful. While waiting for His coming, be prayerful. Yung pangatlo, be faithful while waiting for His return. Okay? At yung panghuli, be fruitful while waiting for His coming. Be fruitful. Okay? Bilang iglesia, bilang Kristiyano, kailangan magbunga tayo. Sikapin nating mamunga habang hinihintay po natin yung pagbabalik ng ating Panginoon. Be fruitful while waiting for His coming. Bakit be fruitful? Be fruitful inwardly by producing godly fruits in your life. Okay? Galatians chapter 5, 22 to 23. But the fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, ano ba? Kindness, temperance. Okay? Alam niyo po ganito ang nais ng Diyos sa kanyang iglesia na habang hinihintay natin ang kanyang muling pagbalik, nagbubunga tayo. At yung isang inaasahan niya ng mga bunga dapat sa atin is the fruit of the Spirit. So, since inaasahan ng Diyos na mamunga tayo ng mga fruits na ito, kailangan natin i-allow yung Holy Spirit na mag-control, maghari sa buhay natin. Kasi without the Holy Spirit, we will never bear fruits. So, ang tanong po dyan, tayo po ba ay nagbubunga? Anong bang bunga ng Holy Spirit na meron tayo ngayon? O baka darating na lang ang Panginoon, may isang bunga ay hindi niya nakita sa atin. The fruits of the Spirit. So be fruitful inwardly by producing godly fruits in your life. 2 Peter chapter 1, verses 5 to 8. 2 Peter 1:5 to 8. Dahil dito sikapin ninyo idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Verse 8, kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Okay? So in other words, itong mga bagay na to ang nais ng Diyos na ma-develop sa atin. Magbunga tayo ng ganitong mga katangian na ini-expect ng Diyos sa kanyang iglesia. Okay?
Be fruitful inwardly by producing godly fruits in our lives. Letter B, be fruitful outwardly by reaching out the lost souls for Christ. Bunga din yan. Mga kaluluwa na maakay natin sa Panginoon. While waiting for His coming, mayroon tayong mga kaluluwang nadadala sa Diyos. Nadadala sa Panginoon. No, Matthew 28, 19-20. Okay? The Great Commission. Go and make disciples. So yan ang mission natin. No? Go and make disciples. Hindi lang tayo mag-win souls for the Lord, but to make disciples for the Lord. Yun yung mga bunga. Ang tanong, mayroon na ba tayong bunga na kaluluwa? Mayroon ba tayong masasabi, Lord, itong taong ito, isa siya sa bunga ng aking pananampalataya. Kasi siya ay nadala ko sa Panginoon. At hindi ko lang nadala siya sa Panginoon, siya ay naging tagasunod ni Kristo. No? So that is fruits. No? Spiritual fruits po natin. No? So, ito yung challenge ko sa ating lahat, mga kapatid. Ito po ang mga bagay na dapat po nating gawin bilang isang iglesia. Ito yung mga bagay na dapat nating i-fulfill habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ni Jesus na ating Panginoon. Okay? Be watchful while waiting for His coming. Be prayerful. Be faithful and be fruitful while waiting for His second coming. Naway mga kapatid, na-challenge tayo sa salita ng Diyos. Kung yung 2021 parang wala lang sa atin, para sana itong 2022 maging sensitive po tayo. Lord, darating ka na nga ba? May kanta nga tayo, no? Will you be ready when Jesus comes? So sana ready tayo. Ready tayo harapin ang Panginoon. And that includes yung paglilingkod po natin sa Kanya dito sa lupa habang hinihintay po natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Let us close our eyes and let us pray. Dakilang Diyos, salamat po. Una sa lahat na pinahintulutan niyo na umabot ang aming buhay sa taong 2022. At yes, Lord, hindi namin alam kung kailan ang takdang oras ng iyong pagbalik. Anytime, pwede na po kayong bumalik. Marahil sa oras na hindi namin inaasahan, sa oras na hindi namin alam. Pero ang sigurado lang, Panginoon, babalik kang muli. At malapit na po ang iyong muling pagbalik. Lord, help us. Kami na iyong anak, ang iyong iglesia, tulungan niyo po, Lord, ang bawat isa, ang iyong church, to be watchful. Dahil hindi nga namin alam kung anong oras, anong araw, anong taon. Anytime, pwede po kayong bumalik. Help us, Lord, to be watchful. Help us, Father, to be more prayerful. Tulungan niyo po kami to be more faithful in serving you. Sana walang isa sa amin, Panginoon, ang lalayo pa sa iyo. Walang isa sa amin, Panginoon, ang bibitaw sa iyo. Walang isa sa amin ngayon, O Diyos,
ang mabilang sa mga taong tumalikod. Lord God, help us to be more faithful and help us, Lord, to be more fruitful while waiting for your return. Tulungan niyo po kami na itong mga bungang ito ay makita nawa sa aming mga buhay, O Diyos. At tulungan niyo rin po kami na magkaroon kami ng opportunity na makaakay ng mga ligaw na kaluluwa, Lord God, sa aming Panginoon na si Jesus. Gamitin niyo po kami, Lord God, bilang instrumento to lead lost souls for the Lord. Lahat ng ito, Lord, tulungan niyo po kami na amin po itong magampanan, maisagawa habang hinihintay po namin ang iyong muling pagbalik. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.